Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Pomperada. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang online trading or cryptocurrency. Bakit po natin pag-usapan? Ako po guys ay magbibigay po ng babala sa mga kapatid natin, mga kakilala dito. Kasi marami sa ngayon mga taong naghihikayat na mag-invest sa ganitong investment. Ano ba ang personal kong opinion dito at ano ba ang mga benepisyo at risk na nadala nito sa atin, sa ating financial na aspeto. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May mga ilang pagkakataon na guys na mga kakilala ko ay nag-message sa akin na kumita daw sila ng limpak-limpak na salapi, thousands or hundreds of thousands of pesos kasi nag-invest sila sa online trading. Wala namang masama dyan kasi kanilang pera naman yon. Pero sa akin lang, bakit mag-invite kayo or mag-encourage kayo kung kumikita na kayo ng malaki? Diba? Dapat suluhin nyo na. Okay? Sa akin guys, depende sa inyo. Ang online trading wala naman dyan masama. Kaso taas po ng risk na malugi kayo. High risk, high rewards ang tawag dyan. Kung hindi mo alam ang pinapasukan mo, naku, wag na lang po kayo tutuloy. Ako, guys, hindi ako marunong yan. Okay? Marami nang ikayat, pero nakita ko talaga hindi po siya sustainable. Parang too good to be true, no? Iba dyan, nag-invest daw ng 20,000 and then after a day, kumita na ng 400,000, 500,000, or even a million. Madali lang po guys magsalita, madali lang kumita ng ganon, pero parang sukal din yan para sa akin kasi hindi natin alam ilang oras ang investment mo na pinalaki mo, pwede po yung mawala sa isang iglap. Yun nga ang sinasabi nila, high risk, high reward. Ayaw na lang nila daw mag-invest sa traditional na stocks na 3% lang, maliit ang tubo. Pero at least, kung mga ganon na mga investment guys, hindi ang risk po guys ay hindi mataas compared sa yun nga online trading, mga cryptocurrency, mga ganon. I'm not saying na masama yan hindi yan masama. Actually maganda din yan kasi mapalago mo ang pera mo, pero very uncertain guys ang increase guys, kung tataas ba or bababa ang value ng investment mo. So sa akin lang, it is more on risk taking, and nakita ko parang Ponzi scheme din Ang Ponzi scheme ay isa ding scheme na hanggang ngayon, 1930s pa yon, based sa isang Amerikano na ang apelyido ay Ponzi. So ang nangyayari, bakit po ito Ponzi pyramid or scheme, ay magre-recruit po siya ng mga tao na mag-invest sa kanya, and then pangangakuan niya na by 1 month, tutubo po ito ng 50% or 30%. Too good to be true po. Ang nangyayari, may mga pasok ng mga membro, ang kanilang investment, yun po ang kanyang binibigay or tinatapal sa mga naunang nag-invest until such time na mag-collapse ang kanyang scheme, yung Ponzi. Ito din ang nangyayari kasi in-encourage tayo na mag-invest pero hindi natin alam, okay, kumikita tayo, pagkabukas, lugi na tayo at hindi na natin mabawi ang ating investment. Kasi ang style nila, makakita ka ng ganito, pwede mong withdrawin, pero as much possible, discourage kanila, gusto nila mag-invest ka ng mas malaki. Sa akin lang, ingat lang kayo kung hindi nyo alam ang pinapasukan nyo, online currency or cryptocurrency, online stocks or online trading, wag na po kayong pumasok kung hindi nyo alam. Okay? Kung may pera kayo at gusto nyo lang talaga mag-try at willing kayong malugi just in case, try nyo. Pero at your own risk. Yun nga ang kasabihan, high reward, high risk. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Paalam. I love you all.